minsan, mahirap ding magtiwala sa isang kaibigan, lalo na kung hindi mo pa alam ang pamilyang pinagmulan. Bago po tayo magsimula sa aking kwento, please like at huwag po kalimutang mag-subscribe. Dear Mami Lynn, ako po si Anton at ito ang aking naging karanasan. Nangyari ito noong imbitahan ako ng kaibigan kong si Dante dahil sa gaganaping fiesta sa kanilang lugar sa probinsya. Isang open field na palayan ang dinadaanan namin ni Dante. Alas 10 na ng gabi at napakadilim na. At tanging flashlight lang nadala ko ang aming tanglaw sa paglalakad. Galing kami sa kabilang baryo dahil may pinuntahan siyang kaibigan doon at isinama ako. Tahimik ang paligid. At huni lamang ng mga kulisap ang namamayaning ingay sa gabi. Mabilis ang mga hakbang ko, ngunit kapansin-pansin ang mabagal na paglalakad ni Dante. Sinabi ko sa kanyang bilisan ang paglalakad dahil baka abutin kami ng hating gabi sa gitna ng palayan. Ngunit tila lalong bumabagal sa paglalakad si Dante. At maya-maya ay nagsalita ito. Tinanong niya ako kung naniniwala ba raw ako sa aswang. Natawa lang ako sa tanong niya. Palibhasa ay laking Maynila ako kaya para sa akin ay kalokohan lamang ang aswang. Sinagot ko naman siya na hindi ako naniniwala sa aswang. Pero pinipilit niya sa akin na totoo raw ang aswang at marami na raw ang naging biktima dito. Winawakwak ang dibdib pagkatapos ay kinukuha ang lamang loob. Sinabi ko lang na baka mga kaaway lang nila ang gumagawa niyon at malaki siguro ang galit sa kanila. Pero makulit talaga si Dante. Paano daw kung may aswang ngayon na humarang sa amin, anong gagawin ko? Huwag naman sabihin na hindi pa rin maniniwala. Pangungulit nito, huminto pa ito sa paglalakad. Maya-maya ay napalingon ako nang maramdaman kong wala na akong kasabay sa paglalakad. Pinasinagan ko ng flashlight ang paligid ngunit wala si Dante. Tinawag ko siya ngunit walang sumasagot. Nagulat na lamang ako nang biglang may lumitaw sa harap ko. Isang malaking aso na kulay itim. Nanlilisik ang mga mata at tila hayok sa laman ng tao. Dahil tumutulo pa ang laway nito. Matutulis ang mahabang pangil at umangil ito ng malakas. Alam ko na aswang ang nasa harapan ko. Marahil ay ito ang sinasabi sa akin ng kaibigan kong si Dante. Agad kong kinuha ang punyal na nakasukbit sa aking bewang at humanda ako sa pagdaluhong ng aswang. Dinamba ako ng asong itim, ngunit nakailag ako. Sumabit ang mahahaba nitong kuko sa kaliwang braso ko kaya ako nasugatan. Ngunit sa muling pagsugod ng aswang ay inundayan ko ng saksak sa tiyan. Bumagsak ito at hirap na hirap tumakbo palayo. Nang wala na ang asong malaki ay muli kong hinanap si Dante. Panay ang tawag ko ngunit wala ito. Nang hindi ko makita si Dante ay nagmamadali na lamang akong naglakad para makarating sa bahay nila. Pagdating ko doon ay nagulat ako dahil naroon na si Dante sa bahay at nagkahiga sa katre na nasa sala. Pero duguan siya. Nag-alala akong nilapitan siya at tinanong ko kung ano ang nangyari sa kanya. Pero sinagot lang niya ako na pumasok na lang ako sa silid ko at halos ipagtabuyan ako. Pero duguan ka, yun ang sabi ko sa kanya. Sinabi lang niyang siya na raw ang bahala sa sarili niya. Pinagtatabuyan na ako nitong paalisin kaya't napilitan na akong pumasok sa aking silid. Hindi ako mapakali at hindi rin dalawin ng antok. Kaya nakiramdam na lamang ako at nag-isip tungkol sa dugo ang katawan ni Dante. Maya-maya ay nakarinig ako ng mga nag-uusap. Binukas ko ng maliit ang pinto at sinilip si Dante. Ngunit wala na siya doon sa katring hinihigaan. Naisip ko na lamang na baka ginagamot ng mga magulang. Babalik na sana ako sa higaan, ngunit nakarinig ako ng mga nag-uusap sa labas at boses ni Dante ang naririnig kong nagsasalita. Sumilip ako sa bintana.
Si Dante nga at ang mga magulang ang nag-uusap at himalang wala ng sugat ito samantalang kanina ay duguan. Sayang, hindi ko siya napuruhan. Naunahan lang niya ako kanina, hindi ko kasi alam na may dala siyang punyal. Iyon ang narinig kong sinabi ni Dante kaya kinabahan ako. Hindi kaya si Dante ang aswang kanina na sumugod sa akin? Aswang ba siya at ang buong pamilya niya? Yun ang tanong ng isip ko. Mas higit akong kinilabutan nang marinig ko ang sinabi ng tatay ni Dante. Di bale, ngayong gabi kapag tulog na siya, saka natin igapos. Kailangang mapatay natin siya ngayon dahil siya ang ihahanda natin bukas sa piyesta. Siguruhin mo munang tulog na siya para madali natin siyang maigapos, sabi naman ng ina. Tiningnan pa ni Dante ang orasan, 12:00 na ng hating gabi. Tiyak daw na tulog na ako ngayon. Kinilabutan ako ng husto, Mami Lynn. Di yata't inimbitahan lang pala ako para gawin nilang handa sa fiesta. Umisip ako ng paraan. Kailangang malansi ko sila. Lumabas ako ng silid at nagpunta sa umpukan ng pamilyang nag-uusap. Nagulat pa ang mga ito nang makita ako at nagtanong kung bakit hindi pa raw ako natutulog. Ang sagot ko naman ay kung pwede bang may makasama ako sa kwarto dahil natatakot akong mapag-isa. Saglit silang nagkatinginan at maya-maya ay pumayag na din ang nanay niya. At sinabing sige, susunod na lang daw sa akin si Ben. Si Ben ay ang bunsong anak. Mauna na daw akong pumasok sa silid ko. Ngunit bago ako pumasok sa silid ay binigyan ako ng isang basong tubig. Inubin ko daw para ako makatulog agad. At dahil nga nagdududa na ako ay itinapon ko ang tubig sa siwang ng sahig na kawayan pagpasok ko sa silid habang kinakausap pa ng ama ang bunsong anak na lalaki. Isinara ko ang pinto. Idinikit kong mabuti ang tainga ko sa dingding na kawayan upang mapakinggan kung ano ang kanilang pag-uusapan. At dinig na dinig ko ang pag-uusap ng mga ito. Doon daw sa bandang dingding hihiga ang anak at dito ako sa bungad ng katre para madali daw akong makuha. Kaya nang pumasok sa loob ng silid ang bunsong anak, mabilis ko itong hinila at tinakpan ng bibig pagkatapos ay binayo ko ng malakas sa likod kaya hindi na ito nakasigaw. At pagkatapos ay mabilis kong hinubaran ng kasuotan si Ben. At hinubad ko din ang t-shirt ko at pantalon at iyon ang ipinasuot ko sa kanya. Ang t-shirt at pantalon naman ni Ben ang isinuot ko. Sa madaling salita ay nagpalitan kami ng kasuotan. Pagkatapos ay inilagay ko ang katawan niya sa bandang bungad ng higaan at ako naman ay nasa tabi ng dingding. Kinuha ko pa ang jacket ko at itinakip sa mukha ni Ben at ako naman ay nagtalukbong ng kumot. Mga 1 oras lang ang lumipas, naramdaman kong nagbukas ang pinto at pumasok si Dante, kasama ang mga magulang. Narinig ko pang sinabi ni Dante na, ayos, tulog na siya. Mabilis palang umepekto ang pampatulog na inilagay ko sa inumin niya. Hindi na nila tiningnan kung sino ang nakahiga. Alam naman nilang ako iyon dahil sa damit kong suot. At gaya nga ng usapan nila, ako ang hihiga sa bungad. Binalot na lang nilang mabuti ang kumot sa katawan nito at dinala sa labas. Nakahanda na ang mga itak at kutsilyo na siyang gagamitin nila. Ilang sandali pa ay inumpisahan na nilang katayin ang inaakalang ako. Ako naman ay nagmamadaling inilagay sa bag ang mga gamit at dahan-dahang lumabas ng silid. At nang makalabas ay wala naman akong madaanan dahil walang daan sa likod ng bahay. Nagkubli na lang ako sa malaking bato at may malaking puno ng mangga. At mula doon ay kitang-kita ko ang lahat. Napagputol-putol na ang katawan ni Ben at ulo na lang ang natira. Inalis nila ang nakatakip na jacket sa mukha nito.
At gano'n na lang ang gulat nila nang mukha ng bunsong anak ang nakita. Galit na nagsisigaw ang mag-anak. Nagkagulo na sila. Ang anak nila ang kinatay nila at hindi ako. Pumalahaw sila ng iyak at malakas na alulong. Nagpalit na sila ng anyo upang hanapin ako. Ang ama ay naging higanting bayakan. Ang ina ay anyong hayop na ang mukha ay parang sa baboy ramo. Si Dante ay malaking asong lobo. Lahat sila ay may mga haba at matutulis na pangil. Talagang kilabot na kilabot ako sa mga nakikita ko, Mami Lynn. Napatunayan ko nga talagang aswang ang buong pamilya ng kaibigan ko. Inihanda ko na lang ang aking sarili sa mangyayari. Alam kong sa mga sandaling ito ay buhay ko na ang nakataya. Sa aking likuran ay hindi ko napansin ang higanting bayakan. Dinagit ako nito at inilapad paitaas. Ngunit bago pa ako tuluyang matangay nito paitaas, ay inundayan ko ng saksak ang pakpak ng maraming beses, kaya naging mabagal ang paglipad namin pataas. Naabot ko pa ang katawan at lieg nito at pinagsasaksak ko, kaya nabitiwan ako at nahulog sa lupa. Kasabay kong bumagsak ang katawan ng higanting bayakan. Paulit-ulit ko pa itong sinaksak hanggang sa mamatay. Dinamba naman ako ng babaeng aswang. Kahit magsugat na ay patuloy pa rin akong nakikipaglaban para sa aking kaligtasan. Hanggang sa mapatay ko rin ang ina ni Dante. Doon na lumabas si Dante na nag-anyong tao. Galit na galit siya sa akin. Sinabi niyang, "Hayop ka, Anton, pinatay mo ang buong pamilya ko." Ngunit mas higit ang galit kong sinagot si Dante. "Ikaw ang hayop at ang buong pamilya mo, Dante. Kaya mo pala ako dinala dito ay para katayin at ihanda sa fiesta ninyo." Galit na galit kong sabi. Umungol ng malakas si Dante at unti-unting nag-anyong asong lobo. Ngunit nakahanda na ako. Nang daluhungin ako ni Dante ay sinalubong ko siya ng malakas na saksak sa tiyan. Nakabaon pa ang punyal sa tiyan nito'y hindi ko pa rin inaalis. Mas ibinaon ko pang mabuti at iniikot-ikot ang matalim na punyal sa loob ng tiyan ni Dante hanggang sa maghingalo ito. "Patawa, Dante, hindi ko gusto ang mga nangyari. Kung nalaman ko lang agad na pamilya pala kayo ng aswang ay hindi na sana ako sumama sa imbitasyon mo. Hindi sana nangyari ito." Iyon ang huli kong sinabi kay Dante bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Napaluha ako, Mami Lynn. Mabait na kaibigan si Dante at hindi ko alam na dito pala matatapos ang lahat. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong mga tagapakinig.